Hi guys, have a nice day. By the way, itong video na pala ito ay ginawa ko para i-share ko sa inyo yung aking one day na duties. And this day is Wednesday. So every day iba-iba yung ating kumbaga yung ating timetable, iba-iba yung ating activities every day. So this day is the Wednesday. Ganito ang aming routine. Every Wednesday, maaga kaming umaalis. Yung alaga ko kasi half day. Pang PM class siya. So morning, every Wednesday, every morning meron silang activities. 10:30 in the morning, 1 hour siya. So, kailangan namin umalis ng bahay. Is 9:45, ganoon. And then, magta-taxi kami papunta sa ibang city para doon yung kanyang activities. Then, after that, after 1 hour, hintayin namin sila at dali sa restaurant for lunch. Then, after mag-eat ng lunch, ayan, i-send na naman sa kanilang school. Yung kanilang klase is 1 p.m. Sa schedule namin for this Wednesday, bali dalawa kami, yung aming neighbor is magkaklase sila at saka palagi sila magkasama sa mga activities, kaya kaming dalawang helper is nagsalitan kami ng schedule. Halimbawa for this day, sa kanya nakatuka na siya yung maghatid sa school. Ako naman, after namin sila mapakain ng lunch, siya na yung maghatid doon sa school at ako naman uuwi. Kaya ngayon, andito ako sa train. Ayan, naman tayo ng train at ang aking sasakyan train is ano siya sa overland, tama ba yun? Kasi yan medyo hindi masyadong matao and siguro alanganin sa oras. At this time is 12 no 12:30 or 12:45, something like that. And then kaya kung napapansin nyo, hindi masyadong maraming tao yung train, pero kung time ng uwian at saka sa morning, ayan, so crowded. At ayan nga, dahil sa wala masyadong tao, nakakabiti tayo. Dito na tayo sa aking babaan sa Troy Hall. By the way, from there, sa kanilang activities, nag-train ako. Then, bababa ako dito para mag-transfer sa bus papunta na doon sa amin. Kaya lang ngayon, dadaan ako sa market. Bibili ako ng mga pagkain namin, pang stocks na pagkain. Kasi hindi kami araw-araw makapunta sa market kasi malayo kami, nasa bukid ng aming place. Kaya kung kailan na kami makatime o makadaan sa market, ayun, sinusulit na namin para makabili kami ng aming food. Otherwise, wala kami makakain. Ayan. At lalakarin na natin, palabas doon, papunta sa market. Diba? Minsan yung mga amo ko bumibili pag may time sila. Minsan ako din. Kaya this week, parang wala silang time na makamarket. And then, this day lang yung meron akong time na makadaan dito sa ating market. And, yun nga, medyo malayo ang aming travel everyday kung may mga activities kasi nga, hindi na sila nag-school bus. Dahil puno na, hindi sila nakapag-register early. Kaya busy-busy tayo everyday. Pagdating sundo sa ating mga waga. Hindi gaya dati nung school bus pa sila is, yung tawag, lumalabas na tayo pag may activities. Kaya, kasi pag may activities, syempre, kita yung mag-pick up sa school and then, hatid sa kanilang mga activities at uwi. Ayan, at dito na tayo lumabas. Ayun ang mga kanilang market. So, yun. Indoor market. Pero doon ako bumibili usually. Doon ako sa kabila bumibili sa outdoor na market kasi mas mura. Siyempre, mas mahal yung nandyan yung indoor market nila kasi yung laki na renta, di ba? Pero pag fish, dyan ako bumibili. Kasi doon sa labas, yung mga fish nila doon is patay na. Patay na. Hindi na fresh. No? Hindi bukay. Ayun. Kaya pag dito sa indoor nila, may mga buhay sila na isda, yun ang binibili ko para steam. Pangit naman steam yung mga patay na, di ba? Ayan. Ayan sila mga roasted meat. And yan ang kanilang indoor market. Kaya yung tao mas prefer nilang bumili doon sa labas. Kasi nga, di ba, mas mura doon sa labas. Pero sa akin, mas maganda din doon sa loob. Kasi yung kanilang mga paninda is, yung tawag doon, parang malinis. Gaya ng kanilang mga vegetables, yung malinis na, nalinisan na. Tapos parang naka-impake. Ano ba yung tawag? Hindi, naka-impake. Yung pag-display nila is naka-arrange. Yan yung kayo makikita mo, alin yung maganda, alin yung medyo hindi maganda, yung mga ganoon. Hindi gaya dito sa outdoors na, ayan na, nakatambak ka na, bahala ka dyan, bahala ka na dyan. Kung alin yung bibiliin mo, bahala ka na magkalkal dyan. Kung alin yung mga bago pa, or di ba? Yung parang bargain. Tawag doon, bargain. Ayan. At ito na nga, pag nakatapos na ako nakabili ng aking konti na naman ang bibilihin. Kaya tapos na, and then, daan tayo dito sa kanilang parang maliit na park. Diyan tayo lulusot kasi dyan yung ating minibus sa kabilang kalsada. Ayan ang aking sasakyan na minibus papunta sa amin. Diba? At mayroon ding ibang sakyan. Doon tayo galing kanina. Mayroon din ibang minibus doon na papuntang Saikong kaya medyo mas mas mahal at saka matagal. Ayan, pwede din ako dyan. Yun yung Saikong. At pwede din ako doon. Mayroon din ako doon yung malaking bus, yung sa Tulo. Pwede din ako doon. Ayan, dito na lang tayo sa yung sa papuntang Hanghaw. Kasi mas mabilis siya at mas mura. Diyan tayo kanina galing sa taas. Ayan, sasakay na tayo. Yun nga, nakasakay na tayo. Ayan ang ating madadaanan. Mga 15 minutes. At doon na tayo
sa bahay. Ayan. Diba? Ang layo ng aming bahay sa market. Kaya mahirap kasi nasa bukid kami. Kaya hindi pwede na hindi ka mag-stock ng food. Kasi minsan pag may bagyo, maulan, kailangan may naman ang ating refrigerator. At minsan walang time na mag-market. Kasi bigyan mo siya talaga ng time na mag-market kasi nga malayo, di ba? Yan. Yung malapit na doon sa amin is gasoline station. Wala ka namang mabibili doon. At mayroon ding mas malapit doon na marketplace, na grocery. Pero medyo aakyat ka pa doon sa bukid. At syempre mas pricey. At yan, ang ating magdadaanan. Nasa taas kami dumaan. At yung main road ay doon sa baba. Kaya yun ang makikita natin. Na parang nasa ibabaw tayo. Ayan. Diba? Kaya ang minibus ang sinakyan natin. Kaya hindi natin masyadong makikita ang buong paligid sa baba. At yan. At parang maulan, madilim na, ewan ko, hindi maintindihan, ang lagkit, ang init. Yan, ang panahon ngayon. Kaya, ayan, malapit na tayo. Pag ganyan na yung makikita nyo may mga kahoy na sa gitna. At yan, nakababa na tayo. Dito na tayo sa ating bayad ng aking mga binili. Konti lang, di ba? Pero mabigat. At dito tayo dadaan sa baba. Kasi pag akit na doon, pwede na rin kaya bababa ka naman sa hagdanan. Kaya dito okay na kasi diretso, di ba? Ayan, papasok na tayo sa ating gate. Yan ang gate ng correctional. Ayan. Yan, ang compound ng correctional. Dito sa aking right side, kulungan yan dyan. At ito yung makikita mo is mga housing nila. Ayan, dalawang block yung housing nila. At yan naman doon dyan sa dulo, may isa na naman doong, compound ng mga priso. Ayan, ganoon. Parang nasa gitna kami ng dalawang compound ng priso. Diba? Ayan, dito na tayo sa ating lift. Aakyat na tayo sa elevator. Alam niyo ba, naranasan ko dito na stuck sa elevator na to. Kaya minsan natatak at ako sumakay. Hating gabi pa naman yun at saka malakas ang ulan. Kaya minsan natatakot ako. O, diba? Sarado. Actually, hanggang 4th floor lang yung building natin. At nasa 3rd floor kami. OT. At mamaya, lalabas na naman tayo ulit para magsundo. At dito ang ating ayan, ang ating flower. Ay, hindi yung flower. Lupo at saka yan, sibuyas. Ayan, at lumabas na naman tayo after 1 to 2 hours, I think. Naglinis, nagligpit ng kung ano-ano. At saka lumabas na naman. At yan, at parang uulan na nga. Ayan, punta tayo sa bus stop. Yan. Yan ang aking dinaanan. Papunta na naman tayo sa bus stop sa binabaan ko kanina. At ayan, nakasakay na tayo ng bus. Papunta sa MTR na naman, sa kabilang linya na naman. Kasi yung sasakyan ko naman is, ayan, underground na naman na train. At yun, nandito na tayo sa loob. At anong oras ba dyan? Before 3 o'clock? 3 o'clock? Ay, hindi. 3 o'clock ako lumabas, diba? Ayan, mag-4. Kasi 4 o'clock yung labasan ng aking alaga. Kaya mga 3 o'clock, kailangan ko lumabas. At dumating ako kanina sa bahay, galing market is 1:30. Yun, at naglinis ako at nagligpit. Nagpipira ko ano dyan. At saka lumabas na naman. Lumabas ako 3 o'clock. Ayan, at ayun. May train ba? Wala pa. Ayan, sasakay tayo ng train at mayroon pa tayong lalakarin. Kaya yun, kung mapapansin nyo, naglalakad ako papunta dun sa pinakadulo kasi mamaya pag mag-exit ako, paglabas ko ng MTR, malapit na ako sa exit, sa aking exit na lalabasan. Kasi pag doon ako sasakay, malayo pa mamaya pag mag-exit ako, nasa kabila pa yung exit ko. Kaya para, di ba, para tayo sa time, kailangan natin be wise ba? Kailangan natin yung time. Ano ba yung tawag? Kailangan natin Kailangan natin yung time natin na kung kailangan sa mga ganitong sitwasyon na palaging rush, kailangan natin mayroon tayong time management. At marunong tayong ng time natin. Kasi minsan nga, tinatakbo ko. Ayan, at nakalabas na tayo sa ating train. O, di ba? Ang layo pa nilalakad ko. Tapos kailangan mo pahabulin yung bus stop. Yung ano ba yung tawag? Yung stoplight. Para mahabol mo kasi maghintay ka naman ng ilang minutos para makatawid. Ayan, ang tagal pa naman. Medyo late na tayo kaya naghahabol tayo ng oras. Kailangan makarating ko doon 4 o'clock. Kasi pipila pa tayo at ipapakita ang cards. Yung ating pick-up card para matawag yung estudyante sa loob. Otherwise, maghintay ka doon ng matagal na matapos yung nakapila at tatawagin yung sayo. Ayun, nakapila na. At ayan na siya. Tara, nakuha ko na finally and happy siya. And excited. Ayan. Lalakarin naman natin papuntang train kasi wala kaming sundo ngayon. Kaya mag-commute kami papunta sa train and then mag-bus na naman. Ayan, si Pakikay. Basta uwian, happy na yan at excited. Tingnan mo naman. Pero minsan ayaw niya magpa-video.
minsan, gusto-gusto niya rin. Ganyan talaga mga bata. Pamudumulo. Ayan, habang naglalakad kami. Diba? Ang daming estudyante. Marami din kami. At yan, andito na tayo sa bus. Pag galing sa school, balik tayo dun sa train na sinakyan ko ni Nia mag-train. Then, baba na naman tayo sa kabilang station para mag-transfer sa aming bus papunta sa bahay. At ayan, paborito niya yung nasa roof deck. What I mean? Kasi double deck yung bus eh. Yan. Paborito niya sakyan. At ayan, at dahil sa may tao dun sa front seat, nagtsiga siya dyan sa likuran. Ayan, di ba rin nasa gilid naman siya. Kasi mas maganda nga doon sa harapan. Makita mo talaga, parang sumasakay ka sa helicopter. Kasi ang taas-taas, di ba? Minsan makikita niyo sa aking video, nag-video ako, kapag kami nakaupo. Ang haba na ng hair mo, day. Kailangan mo ng putulin yan. Ang kulit-kulit, Tingnan mo naman, ganyan siya. Clingy yan, napaka-clingy bata. Pinaglaruan ng aking camera. Pero minsan, allergic sa camera. Ayaw niya yung nagagalit din kapag binibideo mo or pinipicturean. At yan ang ating makikita. Sa baba, malapit na kami sa aming bahay. Ayan, malapit na kami bumaba. At yan, kailangan na natin putulin ang aking video kasi kailangan namin bumaba dun sa lower deck dahil sa malapit na kami bumaba sa bus. Bye-bye!